Kung ika'y Diyos at nagsasagawa ka ng isang simulation game ng paglikha ng bansa, ipagpalagay nating ikaw ay Diyos at nagsasagawa ka ng isang simulation game ng paglikha ng bansa, ang mga mapagkukunan ay zero. Ang lupain ay labis na makitid at punong-puno ng mga bundok. Ang kapaligiran ay pulos mga kalaban na may nuclear. Ang populasyon ay patuloy na bumababa dahil sa malawakang pangingibang bayan. Kung mayroong isang bansa na may ganitong pinakamasamang kondisyon, ano ang gagawin mo? Walang duda, itatapon mo ang data na iyon bilang isang failure na tiyak na mabibigo sa simula pa lang. Sapagkat sa normal na pag-iisip, iyon ang tama. Ngunit sa totoong mundo, may umiiral na isang bansa na parang isang bag, isang bansa na kinukubkob ng lahat ng mga kondisyon na ito, na tiyak na magpapabagsak dito, ngunit nangingibabaw pa rin bilang isang higanteng bansa na nangunguna sa mundo. Ang mga iskolar sa buong mundo ay naguguluhan. Ang mga eksperto sa militar ay bumubulong sa isa't isa na baka sila ay mga nilalang mula sa kalawakan. Ang Pilipinas, ang tahimik na halimaw na siyang pinakamalaking misteryo sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang kwentong sasabihin ko sa inyo ay hindi lamang isang simpleng kwento ng tagumpay. Ito ay ang talaan ng pinakanakakapagtaka at pinakamasakit na pagbaligtad sa kasaysayan ng tao. Kalimutan ang lahat ng alam mo. Sapagkat ang buong mundo ay nagulat sa ranggo ng Pilipinas bilang isang superpower. Isang hindi inaasahang higanteng bansa ang isinilang. Hindi ito maipaliwanag sa pamamagitan ng economics. Sa gitna ng lecture sa International Political Science sa Harvard University, nagulat ang 400 mag-aaral sa isang pangungusap na ito ng propesor. Ang mga mapagkukunan ay zero. Ang teritoryo ay makitid. Ang populasyon ay nasa pagbaba dahil sa brain drain. Higit pa rito, ito ay isang bansang kapuluan na napapalibutan ng mga bansa na may armas nuklear. Ayon sa kasaysayan, ito ay isang rehiyon na mahirap umiral. Ngunit, sa loob lamang ng mahigit 70 taon pagkatapos ng digmaan, ang bansang ito ay tinalo ang United Kingdom at naging ika-4 na pinakamalakas na bansa sa mundo. Iyon ay dahil sa suporta ng Amerika. May isang estudyanteng nagbiro. Ang propesor ay tahimik na ngumiti at tumugon sa isang pangungusap lamang. Kung gayon, bakit hindi nagawa ng ibang mga bansa? Mula sa simula pa lang, ang kita ng bawat mamamayan ay umaabot sa 10,000. Ang lahat ng istatistika, ang lahat ng teorya, ang lahat ay nag-iba sa harap ng bansang ito. Ang internasyonal na komunidad ngayon ay sumisigaw na nagtatanong, pinatutunayan ng mga numero at itinatala ng kasaysayan, ngunit sasabihin mo pa rin ba na ito ay nagkataon lamang? Ngayon, papasok tayo sa kamangha-manghang eksena na iyon. Ang nakakagulat na kwento mula sa Amerika ay magsisimula na. At pakisabi sa akin sa komento kung saan ka nanonood ngayon. Gusto ko ring marinig ang inyong mga kwento. Bago iyan, pakikiclick lamang ang like button na isang segundo lang pindutin upang magbigay ng malaking lakas sa paglikha ng video. Kaya't simulan na natin ang pangunahing bahagi. Ang lupain ay makitid, walang kahit isang patak ng langis. Sa paligid ay puro mga higanteng bansa sa militar. Sa normal na pag-iisip, ang bansang ito ay halos hindi makakaligtas at hindi makakahinga. Sa aklat-aralin ng International Political Science ng Harvard, ito ay tinatawag na ang kapalaran ng mga buffer states. Inilalarawan ito bilang isang bansa na nadudurog sa pagitan ng mga higanteng bansa at nawawala na parang pulbos. Ngunit, ang bansang ito ay ika-4 sa mundo. Sa geopolitical, ito ay nasa ganap na dehado. Ang mga mapagkukunan ay zero, ngunit sa loob lamang ng 70 taon, nilampasan nito ang mga karibal na bansa sa Europa. Alam mo ba? Kumusta? Ang pangalan ko ay Lila Del Rosario. Ako mismo ang nakasaksi sa araw na iyon sa silid-aralan sa Harvard. Ang sandaling iyon kung saan 400 tao ay hindi makapagsalita. Disyembre 2025. Unang Huwebes ng linggo, 20 ng hapon. Ang malaking lecture hall sa main campus ng Harvard University ay puno na ng mga estudyante. Halos puno na ang 4 seat na tiered seating at ilang estudyante ang nakasandal pa sa pader sa likod upang maghanap ng pwesto. Hindi lang mga estudyante mula sa international studies, kundi pati na rin mula sa economics, sociology, at maging sa engineering ang nagsidalo dahil sa kumalat na bulung-bulungan. Ang balita na magbibigay ng special lecture si Professor Edward Valles
ay kumalat sa buong campus 1 linggo na ang nakalipas. Karaniwan, ang kursong ito ay hindi aabot sa 100 kalahok, ngunit ngayon ay iba. Sa malaking screen sa harap ng silid-aralan ay itim na screen lamang ang nakikita at sa ibabaw ng podium ay mayroong lamang isang laptop at isang baso ng tubig. Ang mga estudyante ay nagbubulungan habang umuupo at ang ilan ay naglabas ng kanilang mga smartphone upang tingnan ang mga mensahe. Sa sandaling iyon, ang aking kaibigan na nakaupo sa tabi ko ay nagtanong, "Lila, bakit ka nandito? Hindi ba ito lecture sa sociology?" Para sa akin, isang international studies major, hindi ito required at hindi rin ito kasama sa units. Ngunit gusto ko lang malaman, si Professor Valles ay sikat sa Harvard bilang pinakamasungit. Isang dalubhasa na nag-aral ng teorya ng pag-unlad ng bansa sa loob ng mahigit 30 taon. Hindi ko nais palampasin ang isang taong tulad niya na biglang magbibigay ng special lecture. Eksaktong 10 ng hapon, bumukas ang pinto ng silid-aralan at pumasok si Professor Edward Valles. Ang professor na mukhang nasa kalagitnaan ng 60s ay nakasuot ng gray jacket at itim na turtleneck at may dalang isang lumang leather bag sa kamay. Ang silid-aralan na maingay ay biglang tumahimik at ang 400 pares ng mata ay sabay-sabay na tumingin sa propesor. Tumayo ang propesor sa harap ng podium, dahan-dahang tumingin sa paligid ng silid-aralan at tahimik na binuksan ang kanyang laptop. Pagkatapos ng maikling katahimikan, isang mapa ang lumabas sa malaking screen. Ito ang mapa ng Timog Silangang Asya. Kinuha ng propesor ang laser pointer at itinuro ang screen. Pakitingnan ninyo ang rehiyong ito, mga estudyante. Itinuro ng pointer ang isang grupo ng mga isla. Sa paligid ay napapalibutan ng mga dambuhalang bansa. Sa kanluran ay ang China, isang bansa na may armas nuklear na may 1.4 bilyong populasyon. Sa hilaga, mayroong mga tensyon sa dagat. At mayroon ding North Korea na malapit na mayroon ding armas nuklear. Ang boses ng propesor ay kalmado, ngunit malinaw itong narinig sa bawat sulok ng silid-aralan. Ang bansang kapuluan na ito ay may sukat na humigit kumulang 300,000 kilometers kuwadrado. Iyon ay humigit kumulang 1,302 ng China. Ang populasyon ay matatag, ngunit ang brain drain dahil sa pangingibang bayan ng mga manggagawa, OFW phenomenon, ay nagpapababa sa human resource na kailangan para sa pag-unlad. Ang propesor ay nagpalit ng susunod na slide at lumabas ang isang talahanayan ng status ng mapagkukunan. Langis, 0. Natural gas, halos 0. Iron ore, umaasa sa import. Coal, walang mapakinabangang muling paggamit. Tinitigan ng mga estudyante ang screen at ang ilan ay tumango. Nagpatuloy ang propesor, kung susuriin sa geopolitikal, ang bansang ito ay nasa isang posisyon kung saan mahirap ang mismong kaligtasan. Napapalibutan ng mga dambuhalang bansa, walang mapagkukunan, ang lupain ay puno ng bulubundukin at madalas tamaan ng malaking kalamidad, bagyo, lindol, bulkan. Sa international political science, ang mga bansang tulad nito ay tinatawag na mga bansa na may mataas na geopolitical risk. Lalo pang tumahimik ang silid-aralan at nagsimulang magtala ang mga estudyante. Sa kasaysayan, ang mga bansang tulad nito ay may dalawang kapalaran. Una, maging vassal state ng isang dambuhalang bansa. Pangalawa, tuluyan nang mawala sa mapa. Huminto sandali ang propesor at uminom ng tubig. Ang silid-aralan ay tahimik na parang maririnig mo ang hininga at lahat ng 40 tao ay nakatitig sa screen. Nagsimulang bumilis ang tibok ng dibdib ko. Hindi ko mahulaan kung ano ang sasabihin ng propesor, ngunit may pakiramdam ako na papalapit na ang isang mahalagang sandali. Muling nagsalita ang propesor. Ayon sa teorya, ang bansang ito ay hindi dapat umiral ngayon. O, kung umiral man, normal lang na halos hindi makahinga sa ilalim ng impluensya ng mga dambuhalang bansa sa paligid. Sa katunayan, sa kalagitnaan ng ika-20 siglo, ang bansang ito ay naging abo dahil sa digmaan. Ang mga pangunahing lungsod ay nagiba at ang mga mamamayan ay nagdusa sa gutom. Hinulaan ng isang general ng Amerika na aabuti ng 100 taon bago makabangon ang bansang ito. Ngunit, bahagyang nagiba ang tono ng boses ng propesor at sabay-sabay na itinaas ng mga estudyante ang kanilang ulo. Alam ba ninyo kung nasaan ang bansang ito ngayon? Inilapag ng propesor ang laser pointer at nagpalit ng bagong slide.
Lumabas ang isang malaking pamagat sa screen. Global Power Ranking 2025. World National Strength Ranking. USA, China, Rusya. Huminto sandali ang propesor at ang buong silid-aralan ay nagpigil ng hininga. 4. Pilipinas. Sa sandaling iyon, nag-ingay ang silid-aralan. Pilipinas? Talaga? Bulong ng estudyante sa tabi ko. Ang estudyanteng nakaupo sa harap ay nanlaki ang mata at muling sinuri ang screen para akong binagsakan ng dibdib. Pilipinas ang ika, 4 sa mundo. Paano ang United Kingdom? Paano ang France? Paano ang Germany? Nagpalit ng susunod na slide ang propesor. 5. Germany. 6. United Kingdom. 7. France. Lalong lumakas ang bulungan ng mga estudyante at ang ilan ay nagtinginan at umiling. Ang Germany ay ika. 5. Ang UK ay ika. 6. Totoo ba ito? Itinaas ng propesor ang kamay at senyales na tumahimik. Muling tumahimik ang silid-aralan. Hindi nakakagulat na nagulat kayo. Ang International Institute for Strategic Studies, US, World Report, Global Firepower. Lahat ng mga respetadong institusyon na ito ay naglathala ng parehong resulta. Ang Pilipinas ay umabot sa ika. 4 na puwesto sa pangkalahatang lakas ng bansa. Pinagsasama-sama ang lakas ng ekonomiya, teknolohiya, diplomasya at lakas ng kultura. Muling nagpalit ng screen ang propesor at lumabas ang isang graph. Ipinakita nito ang pagbabago sa loob ng 70 taon pagkatapos ng digmaan. Ang linya na kumakatawan sa Pilipinas ay nagsimula halos sa ilalim at mabilis na tumaas. 1945, mga guho ng digmaan. 2025, isang world-class na dambuhalang bansa sa ekonomiya. Mula sa bansang natalo na nawalan ng lahat, patungo sa teknolohiya na nangunguna sa mundo. Pakiramdam ko ay blanko ang isip ko. Posible ba ang gayong pagbabago sa loob ng 70 taon? Hindi ito maipaliwanag sa pamamagitan ng teorya ng pag-unlad ng ekonomiya na natutunan namin sa aklat-aralin. Karaniwan, itinuro sa amin na aabutin ng hindi bababa sa 100 hanggang 150 taon para maging isang developed country ang isang bansa. Ngunit ang Pilipinas ay nagawa ito sa kamangha-manghang bilis. Dahan-dahang tumingin sa paligid ng silid-aralan ang propesor at nagsalita. Mga estudyante, 30 taon akong nag-aral ng teorya ng pag-unlad ng bansa. Sinuri ko ang daan-daang bansa at sinuri ang hindi mabilang na data. At dumating ako sa isang conclusion. May tiyak na kondisyon ang paglago ng bansa. Kailangan mong magkaroon ng hindi bababa sa isa sa mga ito. Sapat na mapagkukunan, malawak na teritoryo, malaking populasyon, at magandang geopolitical placement. Iyan ang natutunan ko, at iyan ang itinuro ko. Ngunit, muling inilabas ng propesor ang mapa ng Pilipinas sa screen. Ang bansang ito ay walang lahat ng kondisyong iyon, walang mapagkukunan. Ang kapatagan ay makitid at punong-puno ng mga bundok at isla. Ang populasyon ay nababawasan ng brain drain, OFW. Mataas ang geopolitical risk. Marami ring kalamidad. Gayunpaman, 4 sila sa mundo. Paano nangyari iyon? Muling tumahimik ang silid-aralan at ang 400 estudyante ay nagpigil ng hininga at nakatitig sa propesor. Dahan-dahang nagsalita ang propesor. Ito mismo ang gusto kong ibahagi sa inyo ngayon. Ang Pilipinas ay ang bansang sumira sa lahat ng umiiral na teorya. O, mas tumpak, ang bansang lumikha ng isang bagong teorya. Ito ang nag-iisang kaso sa kasaysayan ng tao kung saan ang likas na kahinaan ay naging isang napakalaking puwersa sa pagmamaneho. Huminto sandali ang propesor at tumingin sa paligid ng silid-aralan. Mula Hulyo hanggang Agosto ng taong ito, pumunta ako sa Pilipinas. Ang layunin ay mangolekta ng data para sa pag-aaral ng modelo ng pag-unlad ng Timog Silangang Asya. 6 na linggo akong naglibot sa Maynila at Karatig Lalawigan at ako mismo ang nakasaksi sa mga eksena. At pagbalik ko, napagtanto ko, ang teorya na inaral ko sa loob ng 30 taon ay mali pala. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Ang boses ng propesor ay puno ng paninindigan at ang kanyang tingin ay mas matalim kaysa sa karaniwan. Lahat ng mga estudyante sa paligid ay nakayuko at walang sinuman ang lumingon sa iba. Inilabas ng propesor ang huling slide. Isang pangungusap lamang ang nakasulat sa screen. Pilipinas, the theory breaker. Pilipinas, ang bansang sumira sa teorya. Magsisimula na ako sa kwento ngayon, sabi ng propesor,
at ang buong silid-aralan ay nabalot sa ganap na katahimikan. Dahan-dahang bumaba ang propesor mula sa podium at nagsimulang maglakad habang nagkukwento. Noong Hulyo, sumakay ako sa direktang biyahe mula Boston papuntang Manila. Tumagal ito ng halos 13 oras. Sa loob ng eroplano, binuksan ko ang laptop at muling sinuri ang draft ng aking thesis tungkol sa economic development model ng Timog Silangang Asya. Ito ay isang file na puno ng data at teorya na naipon ko sa halos 30 taon at ang Pilipinas ay isa lamang sa mga case studies na pinag-aaralan ko. Sa totoo lang, wala akong malaking inaasahan. Akala ko, alam ko na ang lahat mula sa mga estatistika at ang pagbisita sa lugar ay itinuring ko lang bilang isang proseso upang magdagdag ng kredibilidad sa aking thesis. Ang eroplano ay lumapag sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, noong madaling araw. Ang in-flight announcement ay inihayag sa Filipino at Ingles, at ang mga flight attendant ay namahagi ng mga entry form. Ang paliparan na nakita ko sa labas ng bintana ay malinis at maayos. Ang gusali, na gawa sa salamin at bakal, ay kumikinang sa sinag ng umaga at ang runway ay napakalawak. Pagbaba sa eroplano, ang walkway patungo sa immigration ay walang kahit isang dumi, at ang sahig ay kumikinang na parang salamin. Ang kisame ay mataas, at ang natural na liwanag ay pumapasok, kaya't ang buong lugar ay maliwanag. Pagdating sa immigration area, daan-daang pasahero ang nakapila, ngunit hindi ito masikip. Maraming automated gate ang inilagay, at ang mga pasaherong Pilipino ay mabilis na lumipat doon. Marami ring counter para sa mga dayuhan, at ang mga opisyal ay napakabilis at magalang na sinusuri ang mga pasaporte. Mabilis na umikli ang pila, at agad akong sumunod. Tinanggap ng immigration officer ang pasaporte at iniskan ito, saka tumingin sa screen. Para sa research material collection, sagot ko, at siya ay ngumiti at nagsabing, magandang paglalakbay po, at ibinalik ang pasaporte. Kasama na ang pagrehistro ng fingerprint. Ang buong proseso ay hindi umabot ng 10 minuto. Habang papunta sa baggage claim, tumingin ako sa paligid. Ang mga signage ay nakadisplay sa maraming wika, at ang mga palaso ay malinaw. Walang pagkakataon na maligaw. Pagdating sa baggage carousel, umiikot na ang conveyor belt at lumalabas na ang mga bagahe. Agad na lumabas ang suitcase ko. Sa Boston, normal lang na maghintay ng mahigit 30 minuto, ngunit dito, iba. Paglabas sa arrival lobby matapos dumaan sa customs, muli kong tiningnan ang orasan. Halos 30 minuto lang ang inabot mula sa pagbaba sa eroplano hanggang sa tuluyan akong lumabas ng paliparan. Sa Amerika, ang basic ay 1.5 hanggang 2 oras, ngunit dito, hindi. Huminto sandali ang propesor at uminom ng tubig. Ang silid-aralan ay tahimik pa rin, at ang mga estudyante ay nagtatala o nakatitig sa propesor. Sa lobby ng paliparan, kumonekta ako sa libreng wifi. Kumonekta ito sa loob ng ilang segundo ng walang komplikadong proseso at sinubukan ko ang speed test. Ang bilis ay hindi kapani-paniwala. Ang wifi sa paliparan ng Amerika ay madalas na hindi kumokonekta o mabagal, ngunit ito ay mas mabilis pa kaysa sa internet ko sa bahay. Naghanaw ako ng daan patungo sa tren na papasok sa lungsod. Sinundan ko ang signage at nakita ko ang ticket gate. Ang schedule ng tren ay ipinapakita sa electronic board at lumabas na paparating na ang susunod na tren. Eksaktong sa oras na iyon, pumasok ang tren. Walang kahit 1 minuto ng pagkaantala, bumukas ang mga pinto at ang mga pasahero ay maayos na bumaba. Walang nagtutulakan. Sumakay ako at umupo. Ang upuan ay malinis at ang loob ng tren ay tahimik. Sa pag-alis ng tren, dumaloy ang tanawin sa labas ng bintana. Mabilis kaming nakarating sa gitna ng lungsod. Sa loob ng tren, kinuha ko ang laptop at sinubukan magtrabaho, ngunit napako ang tingin ko sa tanawin sa labas. Ang mga matataas na gusali ay nakatayo ng maayos, at ang mga kalsada ay malawak at malinis. Nakakita rin ako ng mga construction site, at ang mga crane ay gumagalaw at ang mga gusali ay tumataas. Lahat ay gumagalaw, walang tumitigil. Dumating ako sa istasyon at lumipat sa subway LRT, MRT. Sinundan ko ang mga signage sa paglilipat at nakarating sa platform ng Yellow Line, Line 1003. Ang subway ay dumarating sa loob ng ilang minutong agwat at ang mga coach ay moderno. Ang mga platform screen door ay inilagay, kaya't ligtas, at ang aircon sa loob ay malamig.
Ang mga pasahero na nakaupo ay tahimik na tumitingin sa kanilang mga smartphone o nagbabasa ng libro. Tahimik, walang nag-uusap ng malakas sa telepono, at walang nagpapatugtog ng musika ng malakas. Bumaba ako sa Ayala Station at naglakad patungo sa hotel. Ang kalsada ay masikip sa tao, ngunit hindi ito magulo. Ang sidewalks ay maayos at ang mga traffic light ay gumagana ng tumpak. Nang tumawid ako sa pedestrian lane, ganap na huminto ang mga sasakyan at binigyan ng daan ang mga naglalakad. Sa Amerika, madalas na nagmamadali ang mga sasakyan kahit may mga naglalakad, ngunit dito, iba. Pagkatapos mag-check-in sa hotel at pumasok sa kwarto, tiningnan ko ang orasan. Wala pang 2 oras mula nang dumating ako sa paliparan, nakarating na ako sa hotel sa gitna ng Makati CBD. Inayos ko ang aking mga bagahe at tumingin sa labas ng bintana. Ang Ayala Avenue ay nakita ko at ang mga tao ay naglalakad. Ang mga tindahan ay bukas at ang mga signage ay nakahanay. Ang mga karatula na nakasulat sa Filipino ay nakahanay, ngunit mayroong aesthetics at kaayusan dito. Binuksan ko ang laptop at nagsimulang magtala. Unang impresyon, ang sistema ay gumagana ng perpekto. Mula sa paliparan hanggang sa hotel, hindi ako natigil o naligaw kahit isang beses. Ang lahat ay konektado at ang lahat ay gumagalaw ng tumpak. Hindi ito nagkataon. Ito ay isang sistemang binalangkas. Habang nagtatype ako, isang kakaibang pakiramdam ang sumakop sa akin. Ang pakiramdam na may isang bagay na iba sa aking inaasahan. Dahan-dahang tumingin sa paligid ng silid-aralan ang propesor at nagpatuloy sa kwento. Kinagabihan, naglakad ako sa kalye ng Makati. Kahit huli na ng gabi, ang kalye ay maliwanag at maraming tao. May mga babaeng naglalakad ng mag-isa, ngunit walang sino man ang mukhang nag-aalala. Pumasok ako sa isang convenience store upang bumili ng tubig at ito ay 24 na oras na bukas at ang cashier ay napakabait. Tuloy po kayo, ang masiglang boses. At mayroon ding automated payment machine sa counter, kaya't mabilis ang transaksyon. Lumabas ako sa convenience store at nagpatuloy sa paglalakad at pumasok sa isang eskinita. Ang eskinita ay maliwanag at malinis din. Halos walang nakikitang basura. Kinaumagahan, sinimulan ko ang aking seryosong pag-iipon ng data. Binisita ko ang National Library at naghanap ng mga materyales na nauugnay sa pag-unlad ng ekonomiya at sinuri ang statistical data. Ang mga numero ay alam ko na. Economic growth rate, export volume, GDP per capita. Lahat ay mga numero na balak kong isite sa aking thesis. Ngunit, ang naramdaman ko habang naglalakad sa lungsod ay iba sa mga numero. Pagkatapos ng ilang araw, habang naglalakad ako sa isang bahagi ng lungsod, may nakita akong bus stop. Tag-init noon at napakainit ng panahon. Sa bus stop, may mga naglalabas ng fine mist na nagpapalamig sa mga naghihintay. Pag-upo sa upuan, may nakita akong anunsyo ng libreng wifi at ang oras ng pagdating ng bus ay ipinapakita sa electronic board ng real time. Dahan-dahan akong nagtanong sa isang Filipino office worker na nakatayo sa tabi ko. Pasensya na po, ganyan po ba kalamig ang bus stop na ito tuwing tag-init lang? Ang lalaki ay ngumiti at sinabi sa akin na kapag taglamig po, umiinit din po ang upuan, may heater. Nawalan ako ng salita sa sinabi niya. Sa Boston, naghihintay kami ng bus habang nanginginig sa lamig. Sa isang bus stop na walang bubong man lang para sa ulan at hangin, nag-opera ang propesor ng screen at lumabas ang larawan ng bus stop. Malinis at functional ang disenyo. Ang mga estudyante sa silid-aralan ay nakatitig sa screen at ang ilan ay nagtinginan ng may pagtataka. Ito ay isang ordinaryong bus stop sa Pilipinas, sabi ng propesor. Hindi ito isang espesyal na lugar. Ito ay isang tanawin na makikita sa maraming lugar sa Maynila. May nagtaas ng kamay sa likod ng silid-aralan. Isang exchange student na nagngangalang Tomas. Siya ay isang elite na nagtapos sa isang prestihiyosong universidad at nag-aral sa Harvard Graduate School at sikat sa kanyang matatalinong tanong sa mga talakayan. Propesor, pasensya na po. Maari po ba akong magtanong? Tumango ang propesor. Oo, siyempre. Tumayo si Tomas sa kanyang upuan at binuksan ang kanyang laptop. Nagsasalita po kayo tungkol sa pag-unlad ng Pilipinas, ngunit mayroon akong inihandang materyal. Ang pagsusuri po ay nagsasabi na marami sa mga pangunahing teknolohiya at industriya ng Pilipinas ay dati ikinopya mula sa teknolohiya ng Amerika at Europa.
Sa panahon ng pagbangon pagkatapos ng digmaan, sinira nila ang mga produktong kanluranin at kinopya ang mga ito. Ang pagsusuri po ay nagsasabing kung wala iyon, hindi magiging posible ang Pilipinas ngayon. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng kumpiyansa. Tumahimik ang silid-aralan at ang tingin ng mga estudyante ay nagpalipat-lipat sa pagitan ng propesor at ni Tomas. Nagsimulang bumilis ang tibok ng dibdib ko. Nagpatuloy si Tomas. Sa madaling salita, hindi po ba ang tagumpay nila ay resulta lamang ng pagsakay sa mga imbensyon ng ibang bansa? Tahimik sandali ang propesor. Ang buong silid-aralan ay nagpigil ng hininga at dahan-dahang nagsalita ang propesor. Magandang tanong, Tomas. Totoo na ang Pilipinas pagkatapos ng digmaan ay natuto ng teknolohiya ng kanluran. Ngunit ang mahalaga dito ay ang sumunod. Maraming bansa ang natuto ng teknolohiya, maraming bansa ang nagtangkang magdala ng teknolohiya mula sa kanluran. Kung gayon, bakit ang Pilipinas lang ang lumago ng ganito at nalampasan ang orihinal? Nagulat si Tomas at nagtangkang magsalita ulit, ngunit itinaas ng propesor ang kanyang kamay at senyales na maghintay sandali. Sasabihin ko sa inyo ang mas mahalagang katotohanan. Nagpalit ng slide ang propesor at lumabas ang mga materyales sa kasaysayan sa screen. 1945, nang matapos ang digmaan, ang natira sa Pilipinas ay mga guho. Ang mga pangunahing lungsod ay naging abo at ang industrial base ay nawasak. Isang panimula mula sa pinakamalungkot na sitwasyon sa kasaysayan ng sangkatauhan, lalo pang tumahimik ang silid-aralan. Nakita kong namutla ang mukha ni Tomas. Nagpatuloy ang propesor. Walang mapagkukunan, walang pabrika, at walang sapat na pagkain. Ngunit, tumayo ang Pilipinas. Mula 1950s, nagkaroon sila ng kamangha-manghang pagbangon at noong 1960s, nagkaroon sila ng mataas na paglago ng ekonomiya. Noong 1970s, nangingibabaw sila sa mundo sa mga sasakyan at home appliances. At noong 1980s, nanguna sila sa mundo sa semiconductor at robotics na teknolohiya. At ngayon, hinahatak nila ang mga tao sa buong mundo sa animation, games at food culture. Umupo si Tomas at isinara ang kanyang laptop. Isang bakas ng pagkamangha ang nakita sa kanyang mukha. Nagpatuloy ang propesor sa isang kalmadong boses. Tomas, tama ang ilang punto mo. Sila ay natuto. Ngunit, hindi lang sila nagkopyahan. Alam mo ba ang salitang pagpapabuti? Patuloy nilang pinabuti ang teknolohiyang kinuha nila at ginawa itong mas maliit, mas mataas ang kalidad at mas matibay. Iyan ang pusong Filipino spirit. Ang espiritu ng pagiging manggagawa na nabuo sa kasaysayan. Ang di mapaglabanang espiritu na bumabangon tuwing bumabagsak. Ang pagmamadali na hindi dapat mapahamak ang bansa. Ang obsesyon na kailangan nating gumawa ng mas mahusay. Ito mismo ang ugat ng Pilipinas. Pagkatapos, ikinuwento ng propesor ang bawat pangyayari na naranasan niya sa Pilipinas. Ang mga estudyante sa silid-aralan ay nagpigil ng hininga at nakikinig at ang ilan ay nagtatala. Ang boses ng propesor ay puno ng emosyon na naramdaman niya noong sandaling iyon. Humigit kumulang 1 linggo pagkatapos kong dumating sa Pilipinas, naglakad ako sa tabing ilog ng Pasig. Narinig ko ang kwento na ang ilog na dati kilalang-kilala sa polusyon ay muling nabuhay ng maganda at gusto kong makita ito mismo. Sa pagitan ng mga matataas na gusali, dumadaloy ang malinaw na tubig at ang mga ibon sa tubig ay lumilipad ng elegante sa ibabaw nito. Hindi ako makapaniwala na may mga ibon sa tubig sa gitna ng lungsod. Tiningnan ko ang tanawin na iyon ng matagal. Naalala ko ang Charles River sa Boston. Ang Charles River ay dumadaloy din sa Boston kung saan ako ipinanganak at lumaki, ngunit ito ay isa lamang tanawin at medyo iba sa isang lugar kung saan nabubuhay ang ecosystem. Ngunit, sa ilog sa gitna ng Maynila, may lumalangoy na mga isda at may nagpapahinga na mga ibon. Ang mas nakakagulat ay ang katotohanan na ito ay resulta ng matagal na pagsisikap na mapabuti ang kalidad ng tubig. Muling binuhay nila ang ilog na naging marumi noong panahon ng mabilis na pag-unlad at hindi sila sumuko. Kung iisipin lamang ang economic feasibility, mas madali sana na tambakan ang ilog at gawin itong kalsada. Ngunit, pinili ng Pilipinas ang coexistence. Dahan-dahang nagsalita ang propesor. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, ang Pilipinas ay hindi lamang isang bansa na naghahangad ng paglago ng ekonomiya. Ito ay isang bansa na nag-aalala sa pagkakasundo
sa kalikasan at ang kalidad ng buhay ng mga mamamayan. Habang naglalakad sa tabing ilog, nakita ko ang mga tao na nakaupo sa mga bench at nagpapahinga. May mga batang naglalaro at mga magkasintahan na naglalakad ng magkahawak kamay. Naisip ko na, ito ang isang bansa para sa mga mamamayan nito. Agad na inilabas ng propesor ang larawan ng ilog sa screen. Malinaw na nakita ang pagdaloy ng tubig at ang mga ibon na lumilipad sa ibabaw nito. Alam ba ninyo kung bakit ito mahalaga? Hindi isinakripisyo ng Pilipinas ang isang bagay para sa kaginhawaan, kundi ginamit nila ang teknolohiya upang maibalik ang kapaligiran. Pagkatapos ng ilang araw, nagkaroon ako ng pagkakataon na bisitahin ang isang high-tech factory sa Pilipinas. Ito ay isang pabrika sa probinsya at nakabisita ako sa espesyal na pahintulot. Ang loob ng pabrika ay kasing linis ng isang operating room. Ipinaliwanag ng engineer na naggabay sa akin na dito ginagawa ang mga core material na ginagamit sa mga smartphone at electric vehicle sa buong mundo. Ito ay isang bahagi na nangangailangan ng nano-level na katumpakan. Isang napakaliit na mundo na hindi makikita kung hindi sa microscope. Kahit subukan ng ibang bansa na gayahin, hindi nila makukuha ang kadalisayan na ito, sabi nila. Nang marinig ko iyon, naunawaan ko ang konteksto. Hindi lang ito simpleng pagmamanupaktura. Ang ika-21 siglo ay pinamumunuan ng mga material at teknolohiya. Ang propesor ay nagsalita. Mga smartphone, sasakyan, home appliances, lahat ay may material o bahagi mula sa Pilipinas. Maraming bansa ang gumagawa ng finished product, ngunit limitado lang ang mga bansang gumagawa ng puso nito. Hinahawakan ng Pilipinas ang puso na iyon. Ang slide ay nagpalit at lumabas ang larawan ng isang robotics factory. Ang mga kumpanya ng Pilipinas ay nangingibabaw sa mundo ng industrial robot. Kung wala ang mga robot ng mga kumpanyang ito, titigil ang mga pabrika ng sasakyan sa buong mundo. Ang susunod na slide ay nagpakita ng teknolohikal na kakayahan ng defense equipment. Ang teknolohiya ng submarine at radar ng Pilipinas ay nasa pinakamataas na antas sa mundo. Sa ilalim ng konstitusyon, hindi sila nagpakita ng hayagan, ngunit ang kanilang aktwal na kakayahan ay ang pinakakinakatakutan ng mga kalapit na bansa. Huminto sandali ang propesor at tumingin sa paligid ng silid-aralan. Mga estudyante, may isang bagay na pinag-iisipan ng maraming developed countries ngayon, hindi lang ng Pilipinas. Ang pagnanais na gawing mas mayaman ang bansa. Ngunit, ito ang dahilan kung bakit espesyal ang Pilipinas. Ang tiwala ang nasa ilalim ng pagnanais na iyon. Ang slide ay nagpalit at lumabas ang timeline ng kasaysayan ng Pilipinas. Dahan-dahang ipinaliwanag ng propesor. Labanan ng Pilipinas ang mga bagyo, lindol, tsunami, at hindi mabilang na mga natural na kalamidad. Sa tuwing nangyayari iyon, nawawalan sila ng lahat. Ngunit hindi sila sumusuko. Ganoon din noong nangyari ang Super Bagyo Yolanda, Haiyan noong 2013. Isang dambuhalang tsunami ang lumamon sa bayan at nagkaroon ng malaking pinsala. Inisip ng buong mundo na tapos na ang Pilipinas. Ngunit ano ang ginawa ng mga tao sa mga lugar na nasalanta? Walang looting, walang kaguluhan. Tahimik silang pumila para sa mga rasyon at nagbahaginan at nagtulungan. Ang pag-uugali ng bayanihan ang pagbigay ng daan sa iba at ang pagpapahalaga sa kapwa sa anong bansa sa ilalim ng matinding sitwasyon ito magiging posible. Ang boses ng propesor ay puno ng lakas. Ang mga Pilipino ay isang lahi na lalong nagiging matatag kapag may krisis. Mayroon silang DNA na lumalaban sa kahirapan, ang paggalang sa kapwa, ang diwa ng pagkakaisa, ang pag-iisip na sumusunod sa kaayusan. Ito mismo ang tunay na dahilan kung bakit naging ika-4 na bansa ang Pilipinas. Ang silid-aralan ay nabalot sa ganap na katahimikan. Ang mga estudyante ay nagpigil ng hininga at nakatitig sa propesor. Isang mainit na pakiramdam ang umakyat mula sa kaibuturan ng aking dibdib. Sa huli, sinabi ng propesor. Noong huling bahagi ng Agosto, bumalik ako sa Boston. Sa loob ng eroplano pauwi, patuloy akong nag-iisip. Alam ko ang mga istatistika, alam ko ang lahat mula sa mga numero, ngunit ang katotohanan ay iba. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang bansa na lumago ang ekonomiya. Ito ay isang bansa na may ibang espiritu. Sinubukan kong baguhin ang file na puno ng mga resulta ng aking pag-aaral sa loob ng 30 taon. Ngunit, sa sandaling sinubukan kong isulat ang unang pangungusap, napagtanto ko,
Hindi ito maipaliwanag sa teoryang ito. Ang teorya na hindi ka maaaring lumago kung walang mapagkukunan. Ang teorya na hindi ka maaaring maging isang dambuhalang bansa kung walang malawak na lupain. Lahat ay mali. Naging ika-4 na bansa ang Pilipinas nang walang lahat ng mga kondisyong iyon. Ang bansa na walang mapagkukunan ay lumilikha ng teknolohiya na nagpapagalaw sa mundo. Ang makitid na bansang kapuluan ay nag-export ng kultura sa buong mundo. Paano ito naging posible? Ang sagot ay isa lamang, tao, ang pusong Pilipino. Ang propesor ay nagpalit ng susunod na slide. Lumabas ang larawan ng mga anime fans sa buong mundo sa screen. Mga tao ng iba't ibang lahi na nagka-cosplay at nagsasaya. Demon Slayer, One Piece, Naruto. Dahan-dahang nagsalita ang propesor. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang bansa na may lakas militar at ekonomiya. Ito ay isang bansa na nagpapagalaw sa mundo sa pamamagitan ng kultura. Narinig mo na ba ang salitang Cool Philippines? Ang mga kabataan sa Amerika at Europa ay nag-aaral ng Filipino, kumakain ng pagkaing Pilipino, at nanonood ng mga teleserye at pelikulang Pilipino. Sila ay naantig sa mga kwentong Pilipino at nakikiramay sa mga Filipino values, pagkakaibigan, pagsisikap, tagumpay, at ang kabaitan na nagpapatawad maging sa kalaban. Ang mga Filipino content ay may taglay na kakaibang emosyon. Ang pagtango ng mga estudyante ay nakita sa iba't ibang bahagi ng silid-aralan. Hindi lang ito kwento ng animation. Ang mismong national brand ay nagbago. Mula sa panahon na tinatawag silang economic animal, patungo sa bansang nais puntahan at nais tirahan. Ang slide ay nagpalit. At lumabas ang larawan ng isang kalye sa Manhattan, New York. Mahabang pila sa harap ng isang ramen shop. Ang mga high-end sushi restaurant ay hindi ma-reserve. Ipinaliwanag ng propesor, sa food capital ng mundo, ang pagkaing Pilipino ay isa sa pinakamamahal na kategorya. Malusog, maganda, at masarap. Ganoon din sa Paris. Ang Filipino bread at Filipino sweets ay nagugulat sa mga baker sa lokal. Dahan-dahang nagsalita ang propesor. Alam ba ninyo kung ano ang ibig sabihin nito? Hindi na sinusundan ng Pilipinas ang kanluran. Ang ginagawa ng Pilipinas ay nagiging global standard na. Ang slide ay nagpalit at lumabas ang world map. Ang mga lokasyon ng mga nag-aaral ng Filipino sa buong mundo ay ipinapakita. Dumarami ang mga nag-aaral ng Filipino sa buong mundo. Bakit? Dahil gusto nilang manood ng animation nang walang subtitle. Dahil gusto nilang unawain ang kultura ng Pilipinas ng mas malalim. Ang boses ng propesor ay puno ng lakas. Kung babalikan ang kasaysayan, ang wika ay sumusunod sa kapangyarihan. Dati, ang mga tao sa buong mundo ay nag-aaral ng Ingles. Ngayon, nag-aaral sila ng Filipino dahil sa charm nito. Hindi ito sa pilitan. Nag-aaral sila dahil gusto nila. Pinapagalaw nila ang mundo sa pamamagitan ng kultura, hindi sa pamamagitan ng armas. Isang estudyante sa silid-aralan ang nagtaas ng kamay. Propesor, ibig po bang sabihin sinasakop ng Pilipinas ang mundo sa pamamagitan ng soft power? Tumango ang propesor. Mas tumpak, hindi pananakop, kundi pag-akit. Ang lakas militar ay lumilikha ng takot, ngunit ang kultura ay lumilikha ng pag-ibig. Pinatutunayan iyan ng Pilipinas. Huminto sandali ang propesor at tumingin sa paligid ng silid-aralan. Kapag lumakas ang kultura, mabenta rin ang mga produkto. Gusto ko ng Filipino animation, kaya kumakain ako ng Filipino snacks. Gusto ko ng Filipino games, kaya bumibili ako ng mga produkto ng Pilipinas. Dahil maaasahan ang bansang Pilipinas, sumasakay ako sa sasakyang Pilipino. Ang soft power at hard power ay lumilikha ng synergy sa isa't isa. Ang larawan ng isang pasaporte ng Pilipinas ay lumabas sa slide. Tingnan ninyo ang pasaporteng ito, mga estudyante. Ang pulang pasaporte ng Pilipinas. Alam ba ninyo kung gaano kalakas ang hawak nito sa mundo? Henley Passport Index, isa sa pinakamalakas sa mundo. Isa sa mga bansang may pinakamaraming bansang mapupuntahan ng walang bisa. Bakit? Dahil welcome ang mga Pilipino saan man sila magpunta. Gumagastos sila, maganda ang kanilang manners, hindi sila gumagawa ng krimen. Hindi rin sila overstaying. Ito ay isang national credit rating na naipon sa pamamagitan ng katapatan at civic consciousness na ipinakita ng bawat mamamayang Pilipino sa ibang bansa sa loob ng ilang dekada. Ang boses ng propesor ay nanginginig.
May isang episode na nagpapakita ng tiwalang ito. Kilala ninyo ba ang Turkey na itinuturing na brother country? May kasaysayan na kusang loob na nagligtas ang mga Pilipino sa mga nalunod na Turko sa isang trahedya sa dagat. Hindi nila kinalimutan ang utang na loob na iyon. Noong Iran-Iraq War, nilikha ang isang Turkish Airlines plane na sumakay sa mga Pilipino na naiwan sa panganib. Ganoon din sa Taiwan. Noong super bagyong Yolanda, ang kanilang donasyon per capita ay ang pinakamataas sa mundo. Bakit sila tumutulong sa Pilipinas? Dahil ba sa mayaman ang Pilipinas? Hindi, dahil ang Pilipinas ay isang tapat na kaibigan. Ang pag-abot ng tulong kapag may problema at ang hindi paglimot sa utang na loob, iyan ang lakas ng diplomasya ng Pilipinas. Naramdaman ko ang pag-init ng aking dibdib. Ang estudyante sa tabi ko ay nagpupunas ng luha at ang estudyante sa harap ay tumango ng malalim. Nagpatuloy ang propesor. Hindi lang pagpilit sa pamamagitan ng lakas, kundi ang pagkuha ng puso sa pamamagitan ng tiwala. Ito ang tunay na anyo ng isang superpower sa ika-21 siglo. Alam ng Pilipinas ang kalupitan ng digmaan, kaya't mas alam nila ang halaga ng kapayapaan kaysa kanino man, kaya't pinagkakatiwalaan sila ng buong mundo. Itinaas ng propesor ang kanyang boses. Hindi natugunan ang kondisyon ng mapagkukunan, teritoryo at populasyon. Ngunit, ang Pilipinas ay may tao. Ang mga tao na naglinis ng mga guho at muling nagtayo ng mga pabrika mula sa simula. Ang mga manggagawa na naglaan ng kanilang buhay sa paggawa. Ang mga mamamayan na sumunod sa kaayusan at hindi nagdulot ng kaguluhan kahit sa harap ng malaking kalamidad. Ang national character na ito mismo ang pinakamalakas na mapagkukunan ng Pilipinas. Ang silid-aralan ay nabalot sa ganap na katahimikan. Ang ilan sa mga estudyante ay lumuluha. Ang propesor ay nagpalit ng huling slide. 1945. Akala ng lahat ay tapos na ang lahat. Ngunit para sa kanila, ito ay simula. Ang di mapaglaban ng espiritu, ang bayanihan spirit, ang katapatan. Ang DNA na ito ang lumikha ng Pilipinas ngayon. Ang Pilipinas ay hindi isang bansa na sumira sa teorya. Ito ay isang bansa na nagpakita ng modelo ng isang bagong sibilisasyon. Nagpatunay na ang material na kayamanan at ang espiritual na kadakilaan ay maaaring umiral ng magkasama. Dahan-dahang bumaba ang propesor mula sa podium at naglakad patungo sa gitna ng silid-aralan. 30 taon akong nagturo sa silid-aralan na ito. Ngunit, sa pagbisita kong ito sa Pilipinas, ako ang natuto. Ang lumilikha ng bansa ay hindi ang laki ng lupain. Hindi rin ang dami ng langis sa ilalim ng lupa. Ito ay ang puso ng mga taong naninirahan doon. Pinatunayan iyan ng Pilipinas. Mula sa guho patungo sa ika-4 na pwesto sa loob ng 70 taon. Hindi ito himala. Ito ay inevitable. Ito ay resulta na nilikha ng kalooban ng mga mamamayan. Sa huli, sinabi ng propesor, ang tunay na tagumpay ay hindi ang manalo sa digmaan, kundi ang makuha ang puso ng mga tao sa buong mundo. Ang Pilipinas ay nakukuha ang puso ng mga tao sa buong mundo sa pamamagitan ng animation, pagkain, teknolohiya at katapatan. Ito ang pinakamalakas na kapangyarihan. Ito ang tagumpay na pinakamatagal, magtatagal. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Yumuko ng malalim ang propesor. Sa sandaling iyon, sumabog ang buong silid-aralan. Sabay-sabay na tumayo ang 400 estudyante. Umalingaw-ngaw ang palakpakan. Ang tunog ng palakpakan na parang kulog ay pumuno sa silid-aralan at ang ilan sa mga estudyante ay sumisigaw ng papuri. Ang propesor ay nakatayo pa rin habang nakayuko at ang paligid ng kanyang mata ay namula. Hindi huminto ang palakpakan sa loob ng ilang sandali. Ang mga estudyante ay patuloy na pumalakpak at ang ilan ay lumuluha. Maging si Tomas, na dating mapanukso, ay tumayo at pumalakpak. Ang bakas ng pangungutya ay nawala sa kanyang mukha. At ang paggalang ang nakikita. Dahan-dahan din akong tumayo. Nanginginig ang aking mga paa. Isang mainit na damdamin ang umakyat mula sa kaibuturan ng aking dibdib. Habang pumapalakpak, nakatitig ako sa propesor. Tumingin din ang propesor sa mga estudyante at dahan-dahang tumango. Sa labas ng silid-aralan, may mga tao na nagbubukas ng pinto at sumisilip dahil sa ingay. Pagkatapos ng ilang sandali, tumigil din ang palakpakan. Ang mga estudyante ay isa-isang nagsimulang tumayo at ang ilan ay lumapit sa propesor at humingi ng handshake. Habang nag-aayos ako ng aking mga bagahe,
Tumingin ako sa paligid. Ang silid-aralan ay mukhang iba. Parehong espasyo, ngunit may nagbago. Ang aking pananaw sa mundo ay nagbago. Lumabas ako sa hallway. Ang mga estudyante ay nagtitipon at nag-uusap. Nagdidiskusyon sila tungkol sa Pilipinas at ang ilan ay naghahanap ng impormasyon sa paglalakbay sa Pilipinas sa kanilang smartphone. Lumapit sa akin ang kaibigan ko na nakaupo sa tabi ko. Lila, maniniwala ka ba? Ang Pilipinas ba talaga ay kasing galing na bansa niyan? Tumango ako. Hindi ako makapagsalita. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang Harvard campus ay nakikita at ang mga estudyante ay naglalakad. Ang sikat ng araw ng taglagas ay mainit na sumisikat. Bigla akong napaisip. Gusto kong pumunta sa Pilipinas. Gusto kong lakarin mismo ang kalye na nilakaran ng propesor. Gusto kong makita mismo ang tanawin na nakita ng propesor. Kinuha ko ang smartphone at naghanap. Naghanap ako ng plane ticket papuntang Maynila. Tiningnan ko ang presyo at ang petsa. Mukhang makakapunta ako sa bakasyon sa taglamig. Nag-isip ako sandali bago pindutin ang reserve button. Pupunta ba talaga ako? Tinanong ko ang sarili ko. Tumango ako. Oo, kailangan kong pumunta. Kailangan kong maranasan mismo. Nakita ko ang propesor na lumabas mula sa kabilang dulo ng hallway. Nakikipag-usap siya sa ilang estudyante. Lumapit ako at naghintay. Tinapos ng propesor ang pagbati sa mga estudyante at lumapit sa akin. Salamat po, Propesor, sabi ko. Ang lecture po ngayon ay talagang nakakaantig. Ngumiti ang propesor. Kung naantig ka, pumunta ka sa Pilipinas mismo. Iyan ang tunay na pag-aaral. Tumango ako. Opo, balak ko po pumunta sa bakasyon sa taglamig. Tinapik ako ng propesor sa balikat. Magandang desisyon. Pumunta ka at maranasan mo mismo. At pagbalik mo, sabihin mo sa ibang tao kung gaano kaganda ang Pilipinas. Naglakad ang propesor sa hallway. Nakatayo ako at nakatingin sa kanyang likuran. May isang bagay na mainit na nagliliyab sa kaibuturan ng aking dibdib. Ang bansang Pilipinas. Ang bansang sumira sa teorya. Ang bansang lilikha ng isang bagong sibilisasyon. Naisip ko na kailangan ko talagang pumunta. Muli akong tumingin sa labas ng bintana. Ang langit ay asul at walang ulap. Bigla akong napagtanto. Ang kwentong narinig ko sa silid-aralan ngayon ay magpapabago sa aking buhay. Nagbago ang pananaw ko sa mundo. Nagbago ang paraan ng pag-unawa ko sa bansa. At higit sa lahat, nagkaroon ako ng paghanga sa bansang Pilipinas. Muli kong kinuha ang smartphone at pinindot ang reserve button. Lumabas ang payment screen at pinindot ko ang confirm button. Ang plane ticket papuntang Maynila ay na-reserve. Tumibok ang aking dibdib. Sa loob ng 3 buwan, tuntungan ko na ang lupa ng Pilipinas. Lalakarin ko ang kalye na nilakaran ng propesor at mararanasan ko mismo ang emosyon na naramdaman ng propesor. Naglakad ako palabas ng hallway. Ang labas ay maaraw pa rin at ang mga estudyante ay naglalakad pa rin. Ngunit ang lahat ay mukhang iba. Parehong tanawin, ngunit may iba't ibang kahulugan na pumupuno. Ang mundo bago ko malaman ang Pilipinas at ang mundo pagkatapos ay ganap na magkaiba. Ang Pilipinas ay hindi ang bansang sumira sa teorya, kundi ang bagong teorya mismo. Ang mga salita ng propesor ay patuloy na umikot sa aking isip na ang kapangyarihan na hindi nakikita ay mas malakas kaysa sa kapangyarihan na nakikita, na ang espiritu ng mga mamamayan ay nagbabago sa kapalaran ng bansa, na pinatunayan iyan ng Pilipinas. Nakatatak ito ng malalim sa aking dibdib. Habang naglalakad, naisip ko, sa loob ng 3 buwan, ano ang makikita ko sa Pilipinas? Ano ang mararamdaman ko? Magiging kasing antig din ba ako ng propesor? Nasasabik ako? Tuwang-tuwa ako? Ang bansang Pilipinas. Ang bansang sumira sa teorya. Ang bansang nagbabago sa mundo. Tumingala ako sa langit. Ang sikat ng araw ay tumama sa aking mukha at ang hangin ay dahan-dahang gumalaw sa aking buhok. Nangako ako sa aking sarili. Pupunta ako sa Pilipinas. Mararanasan ko mismo at pagbalik ko, sasabihin ko sa mga tao kung gaano ka-espesyal ang bansang Pilipinas, kung gaano sila kalakas, kung bakit ang mundo ay nakatuon sa Pilipinas. Salamat sa inyo sa pakikinig sa aking kwento hanggang sa huli. Paalam, mga kaibigan. Kumusta ang kwento natin ngayon? Sa simula, baka narinig ito bilang isang simpleng kwento ng tagumpay ng isang bansa. Ngunit habang pinapakinggan mo ito,
Mukhang maraming kahulugan ang nakatago dito na hindi natin napapansin. Ang katotohanan na ang isang bansang kapuluan na walang mapagkukunan at madalas tamaan ng kalamidad ay hindi sumuko at gumawa ng sarili nitong daan ay talagang kahanga-hanga. Hindi lang ito tungkol sa swerte o tamang timing, kundi dahil sa kalooban ng mga tao na ipinasa sa mga henerasyon at ang lakas ng pagtitiwala sa isa't isa. Ang tanong ng professor na, kung gayon, bakit hindi nagawa ng ibang mga bansa ay patuloy na nananatili sa aking puso. Sa huli, maging bansa man o individual, ang mas mahalaga kaysa sa panlabas na kondisyon ay ang tiwala sa sarili at ang espiritu na magtitiis hanggang sa huli, hindi ba? Kahit sa mundong ginagalawan natin ngayon, maraming sandali na kailangan natin ng ganoong puso. Ang taong patuloy na sumusulong hanggang sa huli, kahit mahirap at maliit ang tingnan, iyon ang tunay na malakas. Sa pamamagitan ng kwentong ito, pakiramdam ko ay nakita natin ang mundong ginagalawan natin mula sa medyo ibang pananaw. Sapagkat ang ipinakita sa atin ng Pilipinas ay hindi lamang tagumpay, kundi ang posibilidad. Isang kwento na hindi pa tapos. Marahil ang sagot ay patuloy na isinusulat maging sa sandaling ito. Ano ang naiisip ninyo, mga kaibigan? Iwanan ang inyong mga kaisipan sa comment section sa ibaba. At ibahagi ang nakakaantig na kwentong ito sa inyong mga kaibigan at pag-usapan ninyo ito. Sa huli, ang subscribe, like at notification setting na 1 segundo lang ay magiging malaking lakas sa paglikha ng video. Hanggang sa susunod, ito ang kwento ng inspirasyon na nagbigay ng taos-pusong emosyon sa inyo. Magkaroon kayo ng masayang araw ngayon.